Alright, update tayo dito December 24. Time check, alas 4 ng hapon. December 24, it's a Bisperas ng Pasko. So mamayang gabi, ating gabi is December 25. Para sa mga devoto talaga ni Jesus Christ, para talaga sa mga nagse-celebrate ng Pasko, like may meaning talaga sa kanila yung 25. So ito yung pinaka-busy na siguro, no? Busy or pahinga na ng mga Roman Catholic. Itong oras, no, ganahon. Kasi ano na nga siya, wala ng trabaho, pahinga na siya. So nasa palengke ng iba nasa kusina na ngayon, nasa kusina ng mga bahay nila at nagpe-prepare or nagpe-prepare ng pang Noche Buena mamayang ating gabi at hanggang bukas 25. So ako, share ko lang ha, based on my experience as a bata din, no, na lumaki sa Katoliko Romano, Kristiyano na pamilya. So dati yung nanay ko ginagawa naman niya ay hindi naman talaga prepare ng napakaraming pagkain sa Pasko, kasi New Year talaga yung pinaka-importante. So, yan ang niya, yan ang kanyang sabi. Mahalaga din ang Pasko kasi nga panganakan ni Jesus Christ, no? Pasko. Pero January yung talagang pinaghahandaan kasi parang parang pabuenas, no, na maraming handa sa January 1 all throughout the year. Anyway, so yun lang, update ko tayo dito sa Davao City sa Maya Ecoland corner Sandawa na highway. So ang gagawin lang natin dito is update lang sa traffic ba. Well, kung mapapansin ho natin dito, mag-alas 5, alas 4 na. So supposedly ito na yung oras kung saan na napaka heavy traffic talaga dapat. Pero kita nyo naman, napaka smooth lang ng daloy ng trapiko dito. Kunti lang yung mga sasakyan. Marami itong sasakyan ha. Pero kung i-compare natin kahit sa mga normal days lang, tapos ganitong oras, magpi-peak hour, so wala talagang dito. Wala talagang halos putol. Walang putol yung walang hinto yung pila ng mga sasakyan para makatawid lang sa crossings. Pero ngayon, kita nyo naman, kunti lang. Normal lang siya na may traffic kasi merong traffic light, di ba? So kung wala lang siguro tong traffic light, dire-diretso lang to dito, tuloy-tuloy. Walang masa-stranded dyan na gaya niya, no? Dito pa naman napansin ko dito, I don't know ha, if I'm not I might be wrong, I might be right. So ang dito, traffic light hindi bababa sa 40 seconds to 1 minute bago makalagpas or makago. So syempre ang daming may mga pa right, pa left, pa diretso. So that's almost 2 minutes or mahigit, no. Hindi bababa sa 2 minutes kang masa-stranded dito sa stoplight. It's traffic light na to dito sa Davao. So yun lang, gusto ko lang ipakita sa inyo, i-share ko lang sa inyo, lalo na sa mga hindi na nakatira sa Davao, na curious lang kasi nga napaka timely and relevant ng topic dito sa Davao City about traffic congestion. So ito yun. So since wala na kayo sa Davao City, kahit pa naman lang meron andito kami ng mga nagva-vlog, no, mai-deliver namin sa inyo yung ganap sa Davao City. So ito siya, medyo relevant to ngayon na content kasi curious lang, kasi ang iba ngayon nasa bahay na, nagpapahinga na, so takot nang lumabas kasi wala baka takot na ma-traffic, di ba? Tapos pupunta pala tayo ng ngayon, public transport terminals Ecoland, dahil tingnan natin yung dami ng pila ng mga pasahero. Pero pansin ko konti lang din no? Kasi mga Pilipino nga, tayo nga natututo na tayo. Natututo na tayo, maging Davao ka man, Davawin nyo ka man, anong ethnicity ka dito sa Pilipinas, anong tribo ka man, talagang natututo na tayo na kapag peak hour, holiday rush, hindi na natin yan na sinasabayan talaga, no? Kumbaga, iniiwasan na natin as far as we can, di ba? Bakit pa makipagsabayan? Pwede namang mamamalengke early as December 23, December 22, di ba? So pwede namang i-prepare na yung mga pagkain kung may pera lang din naman So yung lang talaga, yung lang mga namimili talaga sa rush hour, yung yung malapit na magpapasko or mag-New Year, yun lang yung mga hindi pa nakatanggap ng bonus, hindi pa nakatanggap ng sahod. Yun. So sila yung mga mamimili, no, makikipag bugbugan sa palengke tsaka sa grocery store. So dito na area, marami lang to dito medyo nasa stuck sa traffic dyan sa likod nitong Isuzu na truck. Kasi nasiraan yata yan, kailangan ipahila.
So yun lang nga ganap. Itong area na to dito isa talaga sa pinakama-traffic kahit madaling araw. Kagaya kanina, actually dito na ako kanina sa Ecoland Transport Terminal para kukuha nga tayo ng update sana madaling araw, pero sabi ko sa sarili ko na madilim kasi din, hindi naman kasi pwede yun like pupunta ka ng loob tapos i-vlog mo yung loob na alam mo yun madilim. So for security purposes, respect na lang natin yung protocol sa Ecoland, although di naman ganun ka I don't know kung gano'n ka laking bawal, basta ko na lang yun, parang common sense ba initiative. So grabe yung security, maximum security dito sa Davao kasi nga ayaw na nating maulit yung mga hindi magandang mga mangyayari. Tapos kita pa tayo mga vlogger na basta na lang kumukuha ng vlog, lalo na sa mga delikadong sa mga lugar na pinapatupad ang high security level, di ba? So for example airport, tsaka yung mga bus terminal. So for example lang yan. So okay naman araw. So shout out pala kay ma'am yung namamahala sa Ecoland Transport Terminal. So yun ang sabi niya sa akin na okay lang din naman mag-vlog, walang problema. So wag lang yung gabi kasi nga iiwasan natin yung makakuha ng ideya yung mga masasamang loob ng kapag madilim, di ba? So araw lang, okay lang araw. So hindi ko na lang in-upload kasi hindi kumbaga, di ba, meron pa tayo tinatawag na Davao City Culture of Peace and Security. Kung hindi rin kung isa ako sa hindi makikisama doon, so syempre support natin yan, di ba? So kanina nga may nagyoyoso diyan sa Panabo area na yan. So shout out pala kung may nanonood nito, if you're watching this, mga CTTMO, mga kapulisan, mga sino man kayo na mga taga city na nanguhuli sa naninigarilyo, pakihuli nga itong mga driver dito sa Panabo ng mga jeep nagyoyoso yan sila. May video naman ako pero parang wala naman ako sa mood kanina para gusto ko mahuli sila para alam niyo yun, although patago, alam mo yun, pero still nasa park sila yung park kasi public park, public space yan, di ba? Space for public, di ba? Public spaces. So naninigarilyo yung driver ng Panabo na jeep. Meron ako dito may video ako dito, so baka sabihin nyo na ako yung gumagawa ng kwento. Meron. So yun lang, bali parang sinisita natin yan kasi nga hindi nga maganda sa imahe sa Davao City na yan nga tayo, non-smoking city, tapos merong mga pasaway talaga na kahit alam nilang bawal, ginagawa pa rin. So yun naman, sa case ko naman, yun nga, mag-vlog sa loob ng terminal. So ngayon, mag-vlog pa rin tayo ngayon sa public transport terminal ng Davao City. Yan po yung pinakamalaking terminal sa buong Mindanao. I don't know kung feeling ko mas malaki pa siya sa Visayas mas malaki ang terminal na to dito kumpara sa hindi laki laki yung size ang pinag-usapan, kundi yung dami ng bus, mga ruta. So Davao City is para siyang counterpart ni PTX na itong si PTX is movement nito is papuntang north and south. So dito naman sa Davao Transport Terminal ay ganun din north to south, papuntang Manila, Luzon. So meron tayo dito papuntang Pasay, Cubao, Kabisayaan, Leyte, Iloilo lang yung wala rito So parang counterpart siya ni PTX Davao version. So meron tayo dito 1,000, hindi bababa sa 1,000 ka bus ang lumalabas pasok dito, inbound and outbound dito sa Davao City Overland Transport Terminal, lalo na kapag holiday season or yung uwian talaga So ano ba yung mga uwian natin dito sa Pilipinas na mga season? Yun na nga, Pasko, New Year, Holy Week, All Souls Day, All Saints Day. So that's November, March, April. Tapos ito, Kadayawan and Kadayawan tsaka Araw ng Davao. So din yan, season din yan para maraming mga taga Davao na aalis ng Davao City at mga hindi taga Davao City na pupunta ng Davao City. So yun po yung natin dito, yung ating transport terminal, malaki yan. So ito lang tayo na tayo dito, maaga pa naman. Tapos after nitong vlog natin dito sa Sandawa corner, Ecoland traffic, basta to dito
may maraming nahuhuli rin dito, pero ngayon siguro wala, absent. I mean, ibig ko sabihin parang break time muna sa mga nanguhuli ng mga CTTM mo. Kasi nga ano siya, Pasko. So after natin dito sa Sandawa Corner Ecoland, punta tayo ng ano ha, doon sa loob ng Ecoland Transport Terminal. Tingnan na natin yung dami ng ano, sasakyan, buses. So yun ang ano, so I assume na wala na masyadong ano, walang masyadong bumabiyahe palabas at papasok sa Davao City via Davao Overland Transport Terminal. Kasi nga ang iba nagsi-uwi na early sa December 23 kahapon. Ano sa tingin niyo? Okay ba 'yung natin dito, traffic area? 'Di ba? Ito Sandawa, sa likod natin ay Quimpo Boulevard, sa unahan naman ay Quimpo Boulevard pa rin, tapos dito sa likod sa unahan ay Ecoland. So ito yung Sandawa SIR New Matina, Sandawa Road. Pero hindi na siya Sandawa Road ngayon pala, no? Ano na pala siya, JE Tourist na. Yan, pwede na tayong tumawid. So dito, pag hindi ka dadaan ng pedestrian lane, talagang mag-walking ka. Kaya extra careful, no, sa mga mamamasyal sa Davao. Talagang tignan niyo yung ano, yung traffic lights tsaka yung pedestrians. Okay na ha. Maraming thank you sa mga nanonood. So see you sa ano, sa susunod na vlog. So yun na nga, punta tayo sa loob ng Ecoland Transport Terminal nang makita ho natin yung dami ng tao na papuntang mga probinsya.